Hichaoyan, huwag mong isipin na ang pagpapanggap na patay ay sapat. Mababa ang moralidad mo ngayon, tuturuan ko talaga kayo. Naglakas loob pa kayong sumalang. Ay, naglakas loob kayong sumalakay habang ako'y nagpapakabanal. Gusto mong mamatay? Ate, paano mo nagawa na saktan si Jing Chen? Hulihin mo siya, ano pang hinihintay mo? Oo, Ah, Hichaoyan. Hindi ka pa rin nagbabago ng ugali mo. Ayaw mong aminin ang mali mo. Hayaan na lang. Hanggang ngayon, may lakas ka pa ring manakit ng tao. kayong lahat ang sumugod noong ako'y nasa pagsubok. Sa susunod, kung gusto mong makipagduelo sa akin, dumating ka ng hayagan. Kung muli kang maglakas loob na sumugod, babalatan ko kayong lahat. Saan ito? Bakit kakaiba ang lugar na ito? Ano iyon na espiritu ng hayop kanina? Ang bilis pala nito. Yan. Ito si Shishi, ang iyong tunay na kapatid na babae. Mahina ang katawan ni Shishi. Itinulak mo pa siya sa tubig. Gusto mo ba siyang patayin? Si Shishi ang iyong tunay na kapatid na babae. May lakas ka pa ng loob na maghanap ng tao para siraan siya. Paano ka naging ganito ngayon? Napakasama mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Shishi. Ang iyong tunay na kapatid na babae. Maraming hirap ang dinanas sa labas. Sa hinaharap, dapat mong pagbutihin ang pagtrato sa kanya. Sa buhay na ito, bulag ako at walang puso. Kung may kabilang buhay, tiyak na gagawin ko kayong mga tao na ito magbayad ng halaga. Para sa akin pala, nadala ako sa ibang mundo. Ang walang kwentang tao. Inaapi siya ng ganito. Hindi ko gagamitin ang katawan mo ng walang bayad. Ang hindi mo natupad na pangarap. Ako ang tutupad para sa iyo. Puta, nabigo sa pagdaan sa hirap. Ang lakas ay bumalik sa kanya ng malakas. Okay lang ba? Xiao Yu, may sugat ba? Dalhin sila sa ospital. Miss Rari, nahanap na ang impormasyon ng babae. Ang pangalan niya ay He Chaoyan. Siya ang tagapamilyang Hina. Ang hindi pinapahalagahan na panganay na anak na babae. At siya rin ang asawa ng Fu Jingchen. Ang mga sugat sa katawan niya. Ang tao na pinadala para magtanong ay nagsabi. Si Fu Jingchen, pinarusahan siya ng disiplina ng pamilya. Anong panahon na? Nag-aahas pa ring manakit ng babae. Miss He, ano ang pakiramdam mo? Sino kayong dalawa? Ang pangalan ko ay Yi Huaizi. Salamat sa iyo nung kagabi. Nagligtas sa Xiao Yu. Aw! Ikaw ang noong kagabi na, kamag-anak ng bata, tama? Hindi na kailangang magpasalamat. Isang simpleng gawa. Cough. Siya ay isang mahina na babae. Ang lakas ng kamay niya ay malakas. Hoy, Miss He. May sugat ka. Saan ka pupunta? Uuwi? Kahit na ito ay usapin ng pamilya mo. Pero gusto ko pa ring ipaalala sa iyo. Fu Jingchen, nasaktan ka ng ganito. Sigurado ka bang gusto mo pa ring umuwi? Talagang hindi mo balak makipag-divorce sa kanya? Paghiwalay? Ibig sabihin ba'y paghihiwalay? Yung lalaking yon, sobrang inapi niya si Chaoyan. Hindi ko siya palalampasin ng ganun-ganun na lang. Na makipaghiwalay sa kanya ng ganito kadali. Napakadali para sa kanya. Hindi pwedeng maghiwalay. Sir Yi, kung makakapaghiwalay man siya, parang imposible yon.
Noon, para lang mapakasalan niya si Fu Jingchen, kahit dignidad, tinalikuran niya, hanggang sa naging usap-usapan sa buong lungsod. Ano man ang mangyari, salamat sa pagligtas mo kay Xiao Yu. Hoy, may utang na loob ako sa'yo. Kung may kailangan ka man sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Hindi na kailangan. Kaya kong patayin siya parang pagpisa lang ng langgam ang dali. Dahan-dahan. Kuya Jingchen, si ate ba to? Bakit siya kasama ng ibang lalaki? Hey Xiaoyan. Kaya pala hindi ka umuwi kagabi, nagkikita pala kayo ng ibang lalaki, hindi ba? Huwag mong isipin na magsiselos ako. Siya yung asawa ni He Xiaoyan? Yung bulag? Hindi pa kita hinahanap. Ikaw na ang nagpakita. Aray. Ate, pakawalan mo na. Papatayin mo ba ang Kuya Jingchen? Miss He, kung sasaktan mo siya ng ganito, maaari kang makulong. Makukulong. Oo nga. Hindi ito ang mundo ko. Kuya Jingchen, okay ka ba? Palalampasin kita ngayon. Hey Xiaoyan. Saan mo nakuha ang lakas ng loob para saktan ako? Mr. Fu, nanakit ka ng babae? Talagang nagulat ako. Ang problema sa pamilya namin, hindi mo dapat pakialaman. Hey Xiaoyan. Sumama ka sa akin. Miss He, kung hindi ka mag-aalangan, maaari kang tumira sa bahay ko para hindi na niya guluhin ka. Makakahanap ako ng abogado para tulungan kang mag-divorce. Divorce? Tanong mo sa kanya. Handa ba siya? Alam kong mabuti kang tao. Pero huwag kang mag-alala. Walang mga api sa akin. Alis na ako. Miss He, Sinabi ko na, Xiaoyan ay hindi maghihiwalay sa akin. Mystery. Xiaoyan, ako pa rin ang mahal niya. Wala kang pagkakataon. Mr. Yi, sinabi ko na, ang babae ay tapat. Sa Fu Jingchen, walang makakapigil sa kanya. Ito ang bahay nila. Hindi pa kalahati ng Xiaoming Palace ko. Tirahan na lang ito. Yi Xiaoyan, ang cute mo. Nagbalik ka pa. Ikaw ba ang matandang bruha? Ako mismo, babalik sa sariling bahay ko. Kailangan pa bang magpaalam sa'yo? Ikaw. Kagabi, pinagbuhatan mo ba ng kamay ang anak ko? Babalik ko yung mukha mo. Ah. Ako, ang nanakit. Ano ngayon? Nanay, ayos lang ba kayo? Xiaoyan, nababaliw ka ba? Pati nanay ko, binugbog mo. Ate, tita, matanda na siya. Paano mo siya nagawa ng ganito? Ayoko na mabuhay. Walang asawa na nananakit sa biyenan. Jingchen, mag-divorce ka na agad sa kanya. Ang buhay ko. Nanay, hindi stable ang mood niya ngayon. Huwag mo siyang guluhin. E di mag-divorce ka na agad sa kanya. Nanay, nagkamali si Xiaoyan. Ako ang magtuturo sa kanya. Kung hindi siya magbabago, susuntok ako hanggang magbago siya. Ang divorce. Huwag mo na yang banggitin. Hay naku. Pero noon, muntik na mabangkarote ang pamilya namin. Si Xiaoyan ang naglabas ng lahat ng pera para sa kumpanya. Hindi dapat mag-isip ang mga tao na walang utang na loob kami. Hay naku. Bakit? Kahit ganito ka na, nabihag pa rin niya si Jingchen. Kasuklam-suklam ka, gaya ng patay na nanay mo.
Nanay, ang malandi na He Xiaoyan, hindi namatay sa pagbugbog. Ayaw pa rin ni Jing Chen mag-divorce sa kanya. Ano na ang gagawin natin? Hijaw yan. Saan galing ang angkla niya? Para si Fu Jingchen ay ganito katibay sa kanya. Hay nako, Tulungan mo ako mag-isip ng paraan. huwag kang mag-alala. Bukas ay anniversary ng Fu Group. Maraming VIP ang dadalo. Sa oras na iyon, ang malandi, sa harap ng maraming tao, ay magiging babaeng kali. Tingnan ko kung si Fu Jingchen ay gusto pa siya. Nanay, ikaw talaga ang may paraan. May pagkain at inumin. Mas masaya pa ito kaysa sa pagiging immortal ko. Si Xiao Chao yan ay talagang mahirap ang buhay. Ang mga ito, hindi niya mararanasan. Xiao Yan, dahil ikaw ang presidente ng Fu Corporation, mag-ingat sa imahe mo. Tignan mo si Shishi. Sa ganitong okasyon, palaging may malawak na pangunawa. Gusto mo ang ganon? Ikaw, Gusto mo pa ba? bakit ka naging ganito, hindi maintindihan? Wala lang. Ako ay palaging ganito. Sisi, okay lang ba kayo? Okay lang. Xiao Yu, ngayong nasa ganitong lugar, dapat maging mahinahon. Naintindihan mo? Grabe. Hindi ba sinasabi na ang Yi at Fu families palaging hindi magkasundo? Bakit nandito rin ang Yi Xiao ngayon? Balita ko, nitong mga nakaraang araw ang dalawang pamilya, nag-aagawan sa parehong lupa, malamang para maghanap ng impormasyon. Yi Huaizi, bakit siya nandito? Ang Mrs. Fu ay nagmamadali para magpapabor sa Xiao. Balita ko, noon siya ang araw-araw na nanliligaw sa President Fu. Nanliligaw sa President Fu ng maraming taon, pagkatapos, ang mana ng kanyang ina, binigay sa Fu Corporation, para tulungan siya sa kanyang problema. President Fu ay nagpakita ng habag, pinakasalan siya. Ngayon siguradong nakita niya ang Xiao ay maganda ang kilos bata at may kakayahan. Gusto ulit gamitin ang parehong takbo. Ang Yi Xiao ay palaging hindi malapit sa mga babae. Tignan mo. Siguradong masasampal. Miss He, kamusta? Kagabi, meron ba sila nagpahirap sa'yo? Hindi ko inakala na matapang ka pa. Dumating ka pa talaga para bisitahin ako. Huwag kang mag-alala, walang sino man ang mag-aapi sa akin. Miss He, malakas pa rin ang kapit mo. Pasensya na, hindi ko napigilan ang lakas ko. Ate na parang diwata. Ikaw ang bata noong nakaraang gabi. Ang bata, tama? Siyang pamangkin ko. Ang pangalan niya ay Yi Zi Yu. Ate na parang diwata, bakit ka nakalipad? Nagkamali ka. Noong nakaraang araw, sinaklolohan ko lang siya. Hindi ako nakalipad. Napakataas ng gusali. Paano niya sinaklolohan ng Ziyu? Bakit si Mr. Yi ay nakangiti sa kanya? Hindi ba si Mr. Yi ay palaging hindi lumalapit sa mga babae? Bakit siya masayang nakikipag-usap sa kanya? Oo nga. At ang bata ng pamilya Yi, Ang mga babae na lumalapit sa Mr. Yi, pinapaalis niya. Bakit ngayon? Siya ay masigasig sa kanya? Mr. Yi, bakit ka dumating ngayon? Ano ang pakay mo? Dumating ako para tingnan kung ano ang kalagayan ng sugat ni Miss He. Xiao Yan ang asawa ko. Hindi mo na kailangang mag-alala. Miss He ang tagapagligtas ko. Kung si Mr. Fu ay makakapag-alaga sa kanya ng maayos. Hindi ko na kailangang mag-alala. He Xiaoyan, ang kaakit-akit na bata. Ano ba talaga ang kanyang kapangyarihan? Isang Yi Huaiji at isang Fu Jingchen. Lahat ay nakapalibot sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kapag siya ay nahulog sa kamay ng matandang lalaki, hindi ako naniniwala na gusto pa sila ng isang babae na walang modo. He Xiaoyan, maghintay ka lang sa pagkawala ng dangal mo.
Mrs., gusto mo ng isang baso? Si. Salamat. Ah, aray. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Dalhin kita para linisan ito. Si. Nanay, tingnan mo. Hechaoyan ay nahulog sa bitak. Babantayan ko, para walang maging problema. Sa susunod, dalhin mo ang lahat doon. Para makita ng lahat, ang kaakit-akit na bata. Si. Bakit sobrang init? Mag-asikaso ka muna dito. Hahanap ako ng damit para sa iyo. Malinis na damit. Siege, biliza mo. Sobrang init. Yung babae sa CR. Pagkatapos nito, may pabuya para sa inyo. Tandaan, ang ingay dapat malakas. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala. Siguradong magiging masaya siya at malulugod. Magandang babae. Kasama mo na ako. Jing Chen. Kamusta ang yan? Sa inyong pamilya, Fu? Sumusunod pa ba siya? Magaling na siya ngayon. Totoong nagmamahal ako sa kanya. Inaayos ko ang mga pagkakamali niya. Pero siya, laban sa akin sa lahat. Xiaoyan ay sumunod sa iyo mula bata. Mahal ka niya ng higit 10 taon. Sumusunod siya sa iyo. Sa ganito, may mali. Huwag kang mag-alala. Pag may time, tuturuan ko siya. Pero ang pamilya He ay magkakaroon ng bagong pondo. Ang partnership ng ating dalawa ay maaaring isagawa. Tingnan mo ang kontrata. Kailan maaaring pirmahan? Ay, saan na naman ang Chow yan? Huwag na siyang magdala ng problema. Ah, nakita ko. Ang ate ay pumunta sa CR. Babalik siya mamaya. Gaano katagal siya? Mga 20 minuto. Hanapin ko siya? Ang mundo ngayon ay masama. Paano may tao na gumagawa sa CR ng ganito, narinig mo rin, Ang babae ay malakas ang tawa. para marinig ng lahat. Paglabas ko, nakita ko ang pumasok, ay ang Mrs. Fu. Tumahimik, nandito pa ang boss Fu. Baka naman, nagnakaw. Yung sinasabi nyo kanina, sino yung nasa CR? Parang si Mrs. Fu. Wait, Kuya Jing Chen, baka nagkakamali lang sila ng narinig. Hindi talaga si ate. Mahal na mahal ka ni ate. Paano niya magagawa na magloko sa'yo? Dalhin mo ako sa kanya. Sige, ito na. Tara, Tito, saan sila pupunta? Tara, manood tayo ng palabas. ang sarap mo naman. Umungol ka, lakasan mo pa. Ngayong gabi, kaming dalawa ang magpapasaya sa'yo. Si ate, paano niya nagawa to? Tito, para hanapin si Ate Diwata ba tayo? Xiao Yu, takpan mo tenga mo. Ang sarap talaga, 2 lalaki pa. Si MS, He, malabag pala talaga sa personal. Baka hindi kaya ni Sir Fu, napasyahin siya, kaya lumabas siya, para maghanap ng iba. MS, He, sa harap ng napakaraming tao, niloloko mo si Sir Fu. Nakakabahala ang ugali ng pamilya He. Oo nga. Itong walang hiya. Papa, baka pwede na itigil na lang natin. Bigyan naman natin ng konting dignidad si ate. Kung kaya niyang gumawa ng nakakahiyang gawain, wala na siyang pakialam sa mukha niya. Anong dignidad pa ang ibibigay ko? Papa, huy! Kuya Jing Chen, huwag kayong padalos-dalos. Si ate, nagkamali lang ng landas. Nadala lang siya. He Chao yan. Lumabas ka. Ano pang hinihintay? Sipa na lang natin yung pinto. Ako ba ang hinahanap nyo? Nanay, bakit ikaw? Ano nangyari? Tara, Madumi ang damit ko. Pupunta lang ako sa restroom para magpalit ng damit. Bakit parang lahat? Hinahanap ako. Ay, tita! Sa ganitong oras ng araw, paano mo nagawa to? Nakakahiya naman to.
Hoy, ganda, andito na ako para sa'yo. Akala ko ba, nadroga ako? Ganito lang ba yan? Kung ganon, ako na ang sasama sa inyo para maglaro. Hoy, nandito ka pala, ganda. Naayos na ni Madam He. Binibining He. Ngayon, hindi na siya makakatakas. Magaling, itong maliit na cute. Sa huli, kailangan pa ring magbigay daan para sa anak ko. Pumunta ka. Humanap ng pagkakataon para dalhin dito si Amo Fu at ang iba pa. Sige. Interesting. Hindi pa nga ako gumagalaw, sila pa ang naghahabol para mapalo. Ikaw. Ikaw ang munting kaibigang nagtaksil sa akin. Tita, huwag kang magsabi ng hindi totoo. Paano ko hahayaan na sa likod ng tatay ko makipagtalik ka sa iba? At dalawa pa nga. Sa matagal na panahon, asawa ni Mr. He pala. Gaano ka ba naghahangad sa mismong pagtitipon? Nakipagtalik ka sa likod ni Mr. He. Tumahimik ka. Dito may mali talaga. Pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Hindi ganito ang nakikita ninyo. Ang munting kaibigan. Ang munting kaibigan ang nagtaksil sa akin. Ikaw, ano pa ang masasabi mo? Chow Yan, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko alam. Jingchan, pakinggan mo ako. May mali talaga dito. Hindi ganito ang mama. May tao talaga na nagtaksil sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong aalamin. Siksi, dadala kita sa ospital. Puta. Bakit hindi ko mailabas ang gamot? Mas mabuti pa makipagtalik sa isang binata. Miss He, ayos lang ba? Napakaguwapo ng binata. Gusto mo bang magkasama sa pagpapalakas sa akin? Miss He, ano ang nangyari sa iyo? Ikaw pala. Nadroga ka ba? Dalhin kita sa ospital. Tito! Umupo sa harapan. Sa ospital. Si. Tito, gusto ko rin makasama ang magandang ate. Magkasama tayo sa upuan. Umikot. Oh. Masamang tito. Ang mukha mo. Napakaganda. Mas maganda pa kaysa sa aking batang apprentice. Napakahirap. Binata. Talaga bang hindi mo gusto makasama? Ako sa pagpapalakas? Ako, nagpapalakas ng maraming taon. Makasama ako sa pagpapalakas. Maaari ring mapalakas ang kakayahan. Ito ay para sa iba. Hindi nila inaasahan ang karangalan. Pasensya ka na muna. Malapit na tayo sa ospital. Wala ka pang hiya at umiiyak ka pa? Pag-uusapan natin yung utang mo pag-uwi. Na-set up talaga ako. Tumigil kayo. Hintayin muna nating lumabas si Siksi, saka na natin pag-usapan ang ibang bagay. Chow Yan. Paano siya naging kasama ni Huaizi?
Bumalik ang lumang sakit ng pasyente. Ngayon, ang kalagayan niya ay napakaseryoso. Kailangan siyang bigyan ng dugo agad. Pero sa aming ospital, sa blood bank, walang angkop na blood type para sa kanya. Blood transfusion. Pwede si Xiaoyan. Pabilisin mo siyang pumunta para magbigay ng dugo kay Xixi. Jing Chen, tawagan mo siya agad. Sige, papuntahin ko siya ngayon din. Walang sumasagot. Talagang ayaw niyang magbigay ng dugo kay Sixi. Gusto niyang patayin si Sixi. Huwag kang mag-alala. Kinakausap ko pa siya, mas nakikinig sa akin si Xiaoyan. Siguradong papayag siyang magbigay ng dugo kay Sixi. Hintayin niyo muna ako rito. Babalik ako agad. Sige, sige. Hoy, sino ka? Pasensya na. Mayroon pa palang bagay na hindi kayang ayusin ng orihinal. Mali ang plano ko. Ikaw, mayroon ka bang mahihirapang sabihin? Paano mo naman ako, isang ganitong kagandang babae? Napagtiisan? Miss He, Mrs. Fu ka pa naman ngayon? Mabuting tao. Nakakainip. Xiaoyan. Talagang kayo. Xiaoyan. Tumawag ako sa'yo. Bakit hindi mo sinagot? Alam mo bang si Xixi ngayon ay kailangan ng dugo? Muntik na siyang mamatay. Hayaan mo siyang mamatay. Ako na ang bahala sa libing niya. Xiaoyan. Kapatid mo siya. Paano mo nasabi yan? Magmadali ka at bumawi ka. Magpadugo ka para kay Xixi. Yung pagtatangka mo sa kanya noon, hindi na kita pag-uusapan. Tara na. Ji Fu, parang si Bibi. Hiyang asawa mo, di ba? Hindi mo man lang tinanong kung bakit siya nasa ospital. Agad-agad mo siyang pinapapunta para magpadugo para sa iba. Parang hindi tama, di ba? Pinapatawag ko lang siya para iligtas ang sarili niyang kapatid. Ikaw naman, G.E., nakikialam sa aming pamilya. Mas hindi tama, yon. Nakasalalay dito ang buhay. Sumama ka muna sa akin para iligtas si Zixi. Ji Fu, kung usapang pamilya ba ito ay hindi mo masasabi. Si Bibi, hi ay may sariling karapatang pumili. Kayong dalawang lalaki, ano ba yung pag-aalala ninyo? Siyempre pupunta ako. Bakit hindi? Yi. Magkasama kami mula pagkabata. Mahal niya ako ng higit sa 1 dekada. Huwag mong isipin na sa mga pakulo mo ay maiiwan niya ako. Kung may utak ka, lumayo ka sa kanya. Huwag kang magpakahiya sa sarili mo. Kaya dapat bantayan mo siya, Ji Fu. Kung patuloy mong gaganyanin siya, Bibi, hi, hindi magiging gang, Fu, magpakailanman. Ay, dumating ka na pala. Magpa-transfusion ka na kay Xixi. Nag-iisip ka lang. Pumunta lang ako para tingnan ng Hichauxi. Kailan siya mamamatay? Xiaoyan. Huwag mong subukan pa. Ang pasensya ko sa'yo. Ang mahal ko ay ang mabait at maganda mong pagkatao. Sumunod ka. Mag-transfusion ka na sa Zixi. Magaling ka talaga. Magbigay ng hindi sayo. Walang pusong hayop. Pinapag-transfusion ka ni Zixi. Nagdadahilan ka pa. Mga tao dito, parang normal lang sa kanila. Xiaoyan, dati, ikaw, gaano ka na nilang kinuhan ng dugo?
Ngayon, tutulungan kita, lalabanan ko sila. Kumuha ng dugo ko. Pwede ring... Ha? Alam kong hindi ka magsusuway sa'yo. Sina? Hem. Titingnan ko, gaano ang dugong kukunin ko. Para mabuhay siya. Ichaw yan. Papatayin mo ba si Sixie? Sumama ka sa'yo. Di pa gumigising? Kailangan kong maging mabait at alisin lahat ng dugo mo. Palitan ng bago. Ano ba ang nangyayari? Pakawalan mo agad. Ichao yan, grabe ka na. Ang siksi namin ay nakaratay na sa ospital. Hindi mo pa siya pinapatawad. Ate, ano ba ang nagawa ko sa'yo? Bakit mo ako galit na galit? Hey Chow yan. Gusto mo talagang personal patayin ang kapatid mo bago masiyahan? Hindi ba pwedeng maging mabait ka? Paano ako hindi mabait? Hindi ba siya ang nagpakuha ng dugo sa kanya? Kung hindi ko siya tulungan, ang dugo niya, kung maubos ang dugo niya, pansamantalang solusyon lang, hindi pang matagalan, magkakasakit pa rin siya. Para sa ikabubuti mo lang ito. Oo. Tingnan mo mismo. Sa mga taon, tunay ang pagtrato ko sa kanya. Wala akong kahit kaunting pagkukulang sa kanya. Hindi lang niya ako inakusahan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Gusto pa niyang patayin ang siksi namin. Tama na, ang pakulo mo. Gusto mo talagang dito, gawing magulo at hindi mapayapa. Bakit kayo ganyan, kakaiba? Kayo ang nag-utos na kunin ang dugo. Kayo rin ang hindi pinapayagan ako na kunin ang dugo. Pwede ba kayong magkasundo sa sinasabi? Talaga bang kukunin ang dugo o hindi? Ah, hindi na. Hindi na. Ayaw ko na. Ikaw ang nagsabi nito. Hebe, Kung sa hinaharap, kung papayagan ako na kunin ang dugo ulit, ang dugo sa katawan mo, pag naubos lahat, palitan ng bago, hindi na kailanman. Sige, kung hindi na ako kailangan dito, aalis na ako. Kuya Jing Chen, alam ko lang na ayaw sa akin ng ate, pero hindi ko inakala na gusto pa niyang patayin ako. Magpahinga ka muna at magpagaling. Chow yan itong mga araw, nag-aaway lang sa akin. Kaya siya sumalungat sa amin. Pagbalik ko turuan ko siya ng disiplina. Hindi ko inakalang ganun kagaling si Miss He. Mukhang wala naman palang dapat ikabahala. Ate Diwata, kanina sobrang kinabahan si tito mo para sa'yo. Bakit ka kinabahan para sa akin? Akala nila, yung dating ako pa rin na madaling apihin ang nandito. Kaya, iyon din ba ang dahilan kung bakit ayaw mong maghiwalay? Siyempre, gusto kong singilin sila sa lahat ng ginawa nila sa akin. Kung hindi, lugi na lugi ako sa paghihiwalay na to. Kahit hindi ko sila pwedeng patayin ng direkta, kailangan kong mag-isip ng paraan para mapagbayaran sila ng husto. Oh, Ate Diwata, punta ka sa bahay namin mamayang gabi para kumain. Okay lang ba? Noong iniligtas mo si Xiao Yu, hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa'yo. Kaya bakit hindi ngayon na lang? Manlibre ako sa'yo ng pagkain. Hindi na kailangan. Punta ka na. Ate Diwata, yung pusa namin marunong mag-backflip. Ang galing-galing niya, tingnan mo lang pakiusap. Maaga na wala ng magulang si Xiao Yu. Bihira lang siyang magkagusto ng ganito sa isang tao. Kung hindi mo siya papayagan, baka mamayang gabi. Iyak na lang yan habang mayakap ang pusa. Sige na nga, pupunta na lang ako para makita. Yang pusa mong marunong mag-backflip. Yehey! Maligayang pagdating sa bahay namin, Ate Diwata. Ate, parang diwata ka. Pahinga muna kayo. Ako mismo ang magluluto para sa inyo. Ate, parang diwata. Ipapakita ko sa'yo ang pusa ko. Sige, hintayin kita. Sige, bilisan mo.
ang presidente ng Yi Corporation, marunong pa palang magluto. Talagang karapat-dapat maging asawa. Ikaw lang ang marunong magsalto pa atras? Ate, parang diwata. Ang tito ko, hindi lang magaling kumita, super galing pa magluto. Ang galing, di ba? Oo, ang galing nga. Eh di pakasalan mo na ang tito ko, okay lang? Hay nako, batang to. Ano ba ang sinasabi mo? Paano ako makakapag-asawa sa tito mo? Magkaiba kami ng henerasyon. Bakit naman hindi pwede? Baka naman gusto pa rin ng ate yung masamang lalaki. Ayoko sa masasamang lalaki, pero hindi rin pwede ang tito mo. Bata ka, huwag kang makialam sa usapang matatanda. Maghugas na ng kamay, kakain na. Tara na. Wow, ang sasarap naman. Ay, Hindi ko sinasadya. Siyang may kasalanan. Maghugas na ng kamay at kumain. sige. Salamat sa pag-imbita mo ngayon. Pasok na muna ako. Oy, Xiaoyan. Nakita ko lang ng hindi sinasadya. Sana makatulong ito sa'yo. May video ring. Naisen ko na sa phone mo. Talaga nga. Maraming salamat. Hey Xiaoyan. Alam mo pa palang umuwi. Nag-text ako sa'yo ng maraming beses. Bakit hindi mo sinasagot? Bakit kakasama niya ulit? Hindi ba para lang ipagmalaki sa akin? Kaya ginagamit mo siya para galitin ako? Galitin ka? Huwag kang magyabang. Hindi ka karapat dapat. Gabi na ngayon. Umuwi ka na. Mystery. Si Xiaoyan itong mga araw. Nag-aaway lang kami. Kasama mo siya. Para lang. Para pansinin ko siya. Hindi siya maghihiwalay sa akin. Layo ka sa kanya. Kung ganito ang tiwala mo, Mr. Fu. Hintayin ko lang. Ikaw? Hindi ko akalain. Ang isang dakilang Yihuaizi. Maghahangad sa asawa ng iba. Ngayon mo lang nalaman na asawa mo si Xiaoyan. Ikaw ang nananakit at nambubugbog sa kanya. Sa harap ko, nagpapanggap ka rin. Kung may pagkalalaki ka pa, magpakita ka ng pagmamahal sa kanya. Ang problema sa pamilya ko, hindi dapat pakialaman ng isang taong walang kinalaman. Huwag kang mag-alala. Hindi na yan problema sa pamilya. Ikaw, Oy, nandito kayo para sa akin? Tita, baka mas mabuting wag na lang. Kasalanan ko itong sakit ko. Kailangan ng ate ko na magbigay ng dugo para sa akin. Kung hindi, hindi naman siguro siya magagalit. Pagpapadugo lang naman. Hindi naman pagpatay sa kanya. Pero gusto pa niyang patayin ka. Ang pamilya namin, Fu, ay hindi tatanggap ng ganitong manugang na masama ang ugali. Dahil nandito na kayong lahat, hindi ko na kailangang mag-abala na hanapin kayo ng isa-isa. Hey, Xiaoyan. May mukha ka pang bumalik? Anak ka ng hayop? Walang pinag-aralan. Ngayon, tuturuan ka namin kung paano maging tao. Lumuhod ka. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Hijaw yan. Hindi ka pa rin nagbabago. Mula nang mamatay ang nanay mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ano na ang nangyari sa'yo? Kung gayon, sabihin mo nga kung paano namatay ang nanay ko? Hindi ba't ikaw ang nakipagsabuatan sa kabit mo para agawin ang ari-arian ng nanay ko at pinatay siya? Ikaw. Ako ang tatay mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Mula nang iuwi mo ang mag-inang ito sa bahay, hindi ka nakarapat-dapat na maging ama ni Hijaw yan. Ate, paano mo nagawang manakit kay Papa? Ikaw, wala ka talagang respeto.
Kung ngayon, tatay mo mismo ang sinaktan mo, bukas, biyenan mo naman kaya. Ikaw na malandi. Ngayon, hindi mo na iniisip ang mga nakatatanda hanggang sa nananakit ka na sa amin. Ngayon, ako na ang bahala sa iyo para sa nanay mo. Sampalin mo ng malakas. Kung hindi halos mamatay, hindi siya matututo. Kung palalampasin mo ito sa hinaharap, baka ayawan ka ng biyenan mo at patayin ka pa. Ikaw na malandi. Ngayon, papatayin talaga kita. Sana, sa mukha niya, tumama ang latigo. Tingnan natin kung magkapasa at mabulag siya. Kung gusto pa siya ni Kuya Jingchen. Mas mabuti kung mamatay na lang siya. Kung mamatay siya, wala nang makikipag-agawan sa anak ko sa lalaki. Anak, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Masamang babae ka. Naglakas ka ng loob na saktan ng anak ko. Anak, ngayon, dapat mo siyang patayin. Kung hindi, magwawala na siya. Ate, okay lang kung ako ang sinaktan mo. Pero sila mga nakatatanda mo. Ang bibig mo. Bakit kapag nagsalita ka nandidiri ako? Aray. Heza o yan, ikaw. Ikaw naman, tumahimik ka. He Zhaoyan. Tama na ba ang kalokohan mo? Dati, akala ko masama lang ang ugali mo, mabuti ang loob ng lahat na turuan ka ng tamang asal. Pero hindi ko inakalang ganito kakatigas ang ulo, lumuhod ka. Kung hindi ka luluhod ngayon, papatayin kita hanggang sa lumuhod ka. Ito ba ang ginagamit mo para apihin si Xiao Zhaoyan? Hindi ba? Anong gusto mong gawin? Aray. He Zhaoyan. Anong ginawa mo sa akin? Ito, para sa paglabag mo sa iyong pangako. Ginamit ni Xiaoyan ang mana ng kanyang ina para tulungan ang Fu clan sa pagharap sa krisis. Pero ikaw, pinabayaan mo siya. Itinakwil mo siya. Ikaw, ang maldita. Hinampas mo ang anak ko. Lalabanan kita. Nanay. Ito, para sa pagiging walang pananaw mo, sa pagiging bulag, at makitid ang isip. Xiaoyan bilang iyong asawa pero hindi mo siya binigyan kahit kalahati ng tiwala. He Zhaoyan. Nabaliw ka ba? Ito, para sa pagiging bulag mo sa katotohanan. Para sa isang mapagplano at malisyosang babae, pinatay mo ang iyong tunay na asawa. Sa huli, ang paraan ng paghampas mo sa Xiaoyan ay ibabalik ko. Lahat sa iyo ngayon. He Xiaoyan. Talagang nabaliw ka. Ate, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat hinayaan kong si Jingchen ay tumulong para sa akin. Lalo na hindi dapat hinayaan kong si Jingchen ay humingi ng hustisya para sa akin. Hampasin mo ako kung gusto mo. Pero, halos nakalimutan ko nga kayo. Noong sinabi mo na naghanap ako ng tao para dungisan ang iyong reputasyon. Oo, ate, alam kong galit ka sa akin. Pero hindi mo dapat, ayaw mo pa aminin? Mayroon akong isang bagay na ipapakita sa iyo. Kapag dumating na si Fu Jingchen, saka kayo magsasalita sa akin. Sa oras na iyon, sabihin lang na si He Xiaoyan ay nagpatawag sa inyo. Sinasabi mong dinudungisan ko ang pagkatao mo? Kung ganon, ipakita mo sa akin. Tingnan mo ng mabuti, pagdating ni Fu Jingchen. Kayo na ang kikilos sa akin. Sa oras na iyon, sabihin lang na si He Xiaoyan ang nag-anyaya sa inyo. Hindi ito totoo. Ito ay peke. Jingchen, dapat kang magtiwala sa akin. Ito, hindi ako ito. Ikaw, ang maldita mo. Huwag mong isipin na basta-basta lang ang ginawa mo. Peke na video. Magtitiwala kami sa iyo. Magmadali kang lumuhod at humingi ng tawad kung hindi papayagan ko si Jingchen. Maghiwalay sa iyo. Xiaoyan, hindi sila maaaring direktang patayin. Talagang napakalungkot. Mas mabuti na lang maghiwalay. Nakakairita sila kapag nakikita. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na dapat sa'yo, sigurado kong walang maiiwan. Ibabalik ko sa'yo. Natakot ka na ba? Alam ko na hindi mo gustong maghiwalay sa Jingchen.
magmadali kang lumuhod at humingi ng tawad. Maghiwalay na tayo. Talagang pumayag ka na maghiwalay. Ano? Gusto mong maghiwalay sa akin? Ikaw yan. Anong sinasabi mo? Hiwalayan mo ako? Hindi lang hiwalayan. Gugutumin pa kita. Yung mga binigay ni Chaoyan sa inyo noon, ibalik nyo lahat sa akin. Jing Chen, yung mga ari-arian ng pamilya Fu, paano mo maibibigay sa kanya? Hiwalayan? Pwede. Pero yung mga ari-arian ng pamilya Fu, kahit sentimo, hindi mo makukuha. Ikaw, umalis ka ng walang dala-dala. Umalis ng walang dala-dala? Tingnan natin kung papayag ang palad ko. Chao yan. Hanggang kailan ka magwawala? Nanampal ka ng walang dahilan, hayaan na natin yon. Ginamit mo pa ang hiwalayan para takutin ako, ha? Takutin kita? Tumingin ka sa likod mo. Tingnan mo, kung nananakot lang ba ako? At kayo? Ang tagal nyo nang inaagaw ang bahay at kumpanya ni Chaoyan. Sobrang tagal na. Panahon na para isauli. Pagod na ako. Maglaro kayong mag-isa. Uuwi na muna ako at magpapahinga. Kuya Jing Chen, tingnan mo si ate. Anong nangyari sa video ito? Ikaw talaga ang nag-set up kay Chao yan? Hindi ako. Siguro si ate, ginamitan niya ng deepfake. Sinadya niya akong siraan. Tama na. Umuwi na kayong lahat. Sa susunod, wag na kayong bumalik kung walang importante. Chao yan. Gusto mo akong hiwalayan, si Huaizi ba ang nanggulo? Sabi ko na sa'yo, hindi siya mabuting tao. Huwag kang makisalamuha sa kanya. At saka, yung mga salitang nakakagalit tulad ng hiwalayan, huwag mo nang ulitin. Parang hindi ko na lang pinakinggan. Sa tingin ko, dapat talaga. Magpatingin ka sa utak. Hiwalayan kita. Mahirap ba intindihin? Chao yan. Pwede bang huwag kang mag-arte? Pinaalis ko na sila. Chaoyan, umalis ka. Huwag kang humarang. Alam kong naiinggit ka. Tinutulungan ko si Zixi ng ganito. Dahil kapatid mo siya. Para sa ikabubuti mo ito. Kung ganyan ang pagtanggap mo, edi hindi na ako tutulong sa susunod. Huwag mong biruin ang paghihiwalay. Sino ang nagbibiro? Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Chaoyan. Nagkagusto sa ganitong klaseng tao. Chao yan. Kung galit ka pa rin, papuntahin ko si Zixi para humingi ng tawad. Ang daldal mo. Umalis ka. Chao yan, huwag kang magalit. Ako. Masamang lalaki. Tingnan mo kung paano kitang iguhit bilang baboy. Xiao Yu, bakit hindi ka pa natutulog? Tito, ang lalaking ito kay Ate Fairy, hindi talaga mabuti. Bakit gusto pa rin siya ni Ate Fairy? Dali, kunin mo si Ate Fairy, bawiin mo. Sino ang nagsabi? Gusto siya ni Ate Fairy. Kung gayon, si Ate Fairy, para parusahan ng masamang tao. Alam mo ba? Talaga? Ah, Kung gayon, Tito, mas kailangan mong bawiin si Ate Fairy. Gusto mo bang magsama tayo? siye. Tito, pangako ko sa iyo. Kapag hiwalay na siya, susubukan ko. Sige. Talaga bang maghihiwalay ka na sa kanya? Kung hindi ako makikipaghiwalay, baka ko siyang gilingin hanggang maging patay gutom. Ano ba ang gusto mong gawin? Siyempre, gagantihan ko siya. Kung hindi ako karapat-dapat maging pinuno ng Qingshan sect. Huwag naman ganong kagrabe. Alam kong labag sa batas ang gantihan siya, kaya gusto kong ibalik niya si Xiao Chao. Gusto kong ibalik niya ang lahat ng aking mga bagay sa akin at gawin siyang pulubi sa kalye. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Kasalanan lahat ito ni He Chaoyan na mukhang mabait. Pinahiya ka niya sa harap ni Jing Chen. Yung napag-usapan nating collaboration, na basura na. Ngayon,
Kailangan pa nating magpasensya sa iba. Hindi na ako pinapansin ni Fu Jingchen ngayon. Ano na ang gagawin natin? Ma, tingnan mo yun. Si He Chaoyan ba yun? Hey Chao yan. Yung mukhang mabait na yun. Kailan pa siya naging close kay Bossy? Ang babaeng malandi na ito. Ang lakas ng loob na lokohin si Jing Chengge at makipagkita sa ibang lalaki. Sasabihin ko ito kay Jing Chengge. Ishi. Sa totoo lang, hindi natin kailangang mag-focus sa iisang tao. Ang ibig mong sabihin ay, Yun ang pinuno ng mayamang pamilyang Yi, ang number 1 sa SCT. Mayaman at may kapangyarihan. Mas mataas ang halaga niya kaysa kay Fu Jingchen. Kung mahuhuli mo siya, hindi ba lahat ay magiging sa iyo na? Amo Yi. May konting bagay na nag-abala pansamantala. Paumanhin, pinaghintay ko kayo. Walang problema. Ito si Attorney He. Espesyalista siya sa mga kaso ng diborsyo. Tiyak na kaya niya. Makukuha niya ang pinakamalaking benepisyo para sa iyo. salamat na lang. Sasagutin ko ang tawag. Kayo na lang ang mag-usap. Binibining He, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong partikular na sitwasyon? Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Ginoo, baka gusto mong hubarin ang iyong damit. Mag-iwan tayo ng paraan ng pakikipag-ugnayan pagkatapos kong ipa-dry clean ang damit. Ibibigay ko ito sa iyo. Huwag na lang linisin. Ito ang business card ng aking assistant. Tumawag sa kanya, makipag-ugnayan sa kanya, bayaran ayon sa halaga. Ginoo, nakasuot ka ng basang damit at talagang hindi masyadong maginhawa. Baka mas mabuti kung hubarin mo na lang. Huwag na lang linisin. Ikaw ang pangalawang anak na babae ng pamilya He, di ba? Hindi ako si Fu Jingchen. Hindi ako nabibiktima ng ganyan mo. Bayaran ayon sa halaga. Kumusta na ang usapan? Hindi maganda. Hindi pwedeng hayaan itong lalaki na mamalimos sa kalye. Lalaki na mamalimos sa kalye. Ano pa ang diborsyo? Mas mabuti pang siya ay duruin at itapon sa ilog para pakainin ng mga isda. Gusto ni Binibining He na umalis si Ginoong Fu nang walang dala, ngunit kulang ang ebidensya mula sa pamilya ni Ginoong Fu at ang mga ari-arian na dinala ni Binibining He. Sa batas, ay ituturing na mag-asawang pag-aari. Gusto niyang makuha ang lahat ay medyo mahirap. Sige, naiintindihan ko. Do. Salamat sa hirap. Kung ganito, gusto mo bang ang kumpanya ng Fu ay magbangkarote? Bangkarote. Pwede ba siyang ipagpalimos? Kung kailangan ni Ginang He, handa akong tumulong. Hi Chao Yan, bakit lahat ay umiikot sa'yo? Maghintay ka. Gagawin kong wala kang kahit ano. Salamat ngayon. Walang anuman. Pasok na ako. Hoy, Ginang He! Sa mga susunod na araw, birthday ni Xiao Yu. Pwede ba tayong sama-sama sa kanya? Si, Sige, magkita tayo. Ma'am, napakabait ni Jing Chen. Pero hindi pinahalagahan ng ate. Nakipagkita pa sa ibang lalaki. Palihim. Kung ako, hindi ko gagawin. Hayaan si Jing Chen na magdusa. Ang cute nito. Nag-cheat pa sa'yo. Ang cute-cute ni Hichaoyan. Kaya pala madalas umalis at magpakalasing. Nakikipagkita pala sa lalaki ng palihim. Jing Chen, ayoko rin sirain ang relasyon ninyong dalawa. Pero Ginoong Yi, kapag kasama niya ang ate, sobrang sweet sila.
Ayoko rin na hindi mo alam ang katotohanan. Hindi siya magtataksil sa akin. Kasi nitong mga nakaraang araw, sobra-sobra na ang ginagawa ninyo. Ginagawa niya lang yon para maprovoke ako, para maalalahanin ko siya. Anak, nagbubulag-bulagan ka pa. Niloloko ka na niya. Nanay, hindi alam ng iba. Pero alam mo, noong malapit ng mabangkarote ang kumpanya, si Chaoyan ang nagbigay ng lahat ng pera niya para iligtas ang kumpanya. At noong malapit na ako maaksidente, hindi niya inalintana ang buhay niya at itinulak ako. Mahal niya ako. Kahit buhay niya ay handa niyang isakripisyo. Paano siya magmahal ng iba? Sa mga susunod na pagkakataon, huwag na pag-usapan ang mga walang basehang chismis. Mukhang kailangan mong makita silang dalawa sa kama para maniwala ka. Hindi ba birthday party ni Xiao Yu? Bakit nasa hotel? Ang batang to, gusto niya maghanda ng sarili niya. Kinuhan pa ang assistant ko. Hindi ko alam ang gagawin niya. Talagang matalino ang bata. Tara, Talaga, nagtatago pa kay Jingchen at nakikipagkita ng palihim. Nagbook pa ng couple suite. Ngayon, titingnan ko, paano ka pa magdadahilan? Sumasakit ang tiyan ko ng kaunti. Pakikuha mo itong bote ng alak. Ihatid mo sa kwarto 1701. Ichen si Baling I. Si. Jingchen, ang ate ay pumunta sa hotel kasama si Manager Ai. Ngayon, malakas na gamot ito. Hichao yan. Maghintay ka na pauwiin ka ni Fu Jingchen. Manager Po, ang lupang sinabi ni Manager Tsen, noong nakaraang 2 araw, naagaw na ng Yi Group. Ngayon, napirmahan na ang kontrata. At hindi lang iyon, marami kaming proyekto kamakailan, lahat ay naagaw nila. E-group. Si Huaizi na naman. Mukhang sincero siya, gusto niyang makipag-away sa akin. Jingchen, ang ate ay pumunta sa hotel kasama si Manager Ai. Pumunta sa Shengting Hotel. Maligayang pagdating, Ate Diwata, sa birthday party ni Xiao Yu. Ikaw, batang ito, birthday party ba ang gusto mo? O date? Birthday ko ngayon, dapat sundin ninyo lahat ang gusto ko. Little Uncle. Ate Diwata. Kayo, pwede ba kayong magbigay sa akin ng sanggol na kapatid na babae? ano ba ang sinasabi mo? Kung ang little uncle mo ang magbubuntis, pwede rin akong tumulong. Sigurado ka? Kuya Jingchen, hindi ko na talaga matago para sa ate. Noon kumain lang kasama ng ibang lalaki. Pero ngayon, nag-check-in na pala ng hotel kasama ng ibang lalaki ng palihim. Hindi pwede. Si Chaoyan, lubos na umiibig sa akin. Hindi siya magkakagusto sa ibang lalaki. Mag-divorce na tayo. Nakita ko mismo, pumasok silang dalawa.
Si Chow Oyan itong mga nakaraang araw, nagtatampo lang sa akin, hindi siya magtataksil sa akin. Ay, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Nandito sila sa kwartong ito. Baka ngayon, natutulog na silang magkasama. Tama na. Sa mata at puso ni Chow Yan, ako lang ang naroroon. Kahit tingnan lang ang ibang lalaki. Ayaw niya. Paano siya? Makakasama ng ibang lalaki. Huwag kang. Ate kuya, magbadali kayo. Magkapatid na kayo agad ha. Alis na ako. Kuya Jingchen, sabi ko na, nagkikita siya sa ibang lalaki. Ano ba yan? Ano ang ginagawa ninyong mga masamang tao dito? Huwag kayong makialam sa ate. At sa kuya. Umalis ka. Chow Yan. Ano ang ginagawa ninyo? Sabi ko na, nagkikita sila sa likod mo. Kuya Jingchen, naniniwala ka na ba ngayon? Totoong mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. Hindi ko inakala. Ganito ka. Sabihin mo. Gaano katagal na kayong nagkikita ng lalaki? Mabilis ka dumating. Sinabi ko na yon ay aksidente. Hindi rin kayo maniniwala. Pero ngayon, totoo na. Hindi kayo nakahuli sa amin. Sayang, di ba? Kuya Jingchen, tignan mo ang ate. Ganito pa rin kahit narito ka. Ako. Ginoong Fu, hindi mo pa ba nakikita ang katotohanan? Ginanghe, gusto makipag-divorce sa'yo. Bakit lagi mo siyang ginugulo? Chow Yan. Hindi mo ba sinabi dati na ako ang pinakamamahal mo? Bakit mo ginagawa ito ngayon? Sobrang disappointed ako sa iyo. Pinakamamahal? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Aba, karapat-dapat ka ba? Chow Yan. Ikaw ang nagdala ng alak, tama? Hindi ko na kailangang imbestigahan. Ikaw mismo ang nagpakita. Sandali. Ano? May problema sa alak. Ano? Hindi siguradong Xiao Yu. Umarap ka sa akin sa harapan ko? Ipagdiwang muna ang birthday ni Xiao Yu. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi alam ang sinasabi ko? Wala. Inumin mo lahat ng alak. Malalaman mo lahat. Wag! Tama na, Chow Yan. Niloloko mo ako. At isisisi mo pa kay X6C. Ganyan ka lang. Sumusuko ka na. Ginagawa ko lang sa kanila ang ginawa nila sa akin. Ang utang ninyo kay Hichao yan. Hindi ko pa tapos pagbayarin. Ikaw talaga, puta. Nagkamali ako sa iyo. Jingchen, masama ang pakiramdam ko. Tulungan mo ako, bilis. Dadalhin kita sa ospital. Hichao Yan. Ang pagtataksil mo, pag-uusapan natin mamaya. Diwata, nagkamali na naman ba ako? Hindi. Binigyan mo lang ako ng pagkakataon na maghiganti sa kanila. Hindi yan pagkakamali. Eh ikaw at si Tito, makakapagbigay pa ba kayo ng kapatid na babae sa akin? Magkaibigan lang kami ni Tito. Hindi kami makakapagbigay ng kapatid na babae sa iyo. Diwata, hindi ba mahal mo pa yung masamang lalaking yon? Hindi ako mahilig sa masasamang lalaki. Pero kahit ikaw, o si Tito, hindi pwede. Gabi na, at patapos na ang birthday party. Uuwi na muna ako. Magkaibigan lang ba? Magkaibigan lang ba tayo? Magkaibigan. Magkaibigan na nag-kiss pa tulad ng ginawa natin kanina. Tama ba? Ginawa ko lang yon para galitin sila. Huwag mong seryosohin.
Maghihintay ako hanggang makipag-divorce ka. Hindi ko kailangan ng paghihintay mo. Sa madaling salita, pagsasamahan lang sa negosyo ang meron tayo. Hindi ako marunong sa mga bagay na may kinalaman sa negosyo. Kailangan ko ng tulong mo para gibain ang Fu Corporation. Kung sa tingin mo ay napapahamak ka, kung sa tingin mo ay napapahamak, mas madali kung patayin ko sila agad. Mas madali talaga. Para sa iba pa, walang posibilidad. Bakit? Dahil nabubuhay ako ng 300 taon. Sa mga kabataan tulad ninyo, anong pagmamahalan ang pwede pag-usapan? Walang dahilan. Kung Ginoong Yi, hindi kayang magkaibigan lang tayo. Huwag na tayong mag-usap. Paalam. Ito, ang Diyosa hindi na kailangan tayo? Kuya Jingchen, dapat kang maniwala sa akin. Ang alak, siguradong inihanda nila iyon. Nakita nila na pupunta tayo para dakipin ang tao, kaya sinadya nilang idawit ako. Sumasakit ang tiyan ko. Pakidalhin mo ang alak na ito sa kwarto 1701. Ipaliwanag mo nga. Bakit ikaw ay nauna sa hotel? Bakit ikaw ay naka-uniform ng waiter? Bakit ikaw ang nagdala ng alak sa kanila? Jingchen, pakinggan mo ako. Ako, hindi ako. Ako. Chao Si. Maganda ang pagtrato ko sa iyo ay dahil lamang ikaw ang kapatid ni Chao Yan. Nakita ko ang hirap mo mula pagkabata. Kung patuloy kang magiging, sinisiraan mo ang relasyon namin. Hindi ako magpapatawad. Jingchen, ang ginawa ko ay para lamang ipakita sa iyo ang tunay niyang ugali. Madalas siyang nagkikita ng palihim kasama Yi Huaiji. Wala akong ebidensya noon kaya ginawa ko ito. Jingchen, nakita mo rin siya at Yi Huaiji magkayakap-yakap sa harap mo. Hindi ko ginawa yon. Ang ate ko, tinalikuran ka na. Ako ang bahala sa bagay na ito. Huwag mo na itong pakialaman. Magpahinga ka. Hi Chao Yan ikaw, ang cute mo naglakas loob kang magplano sa akin. Naku, Shishi, bakit ka naman nagalit sa kanya? Pumunta siya sa bahay natin para paalisin tayong lahat. Matagal na ang nakalipas. Kailan mo ba lilipat ang mga gamit mo? Hi Chao Yan. Ang pamilya nito ay Hi. Pinaghirapan kong alagaan ka. Ngayon, ang kamay mo ay nakarating sa akin. Sa tingin ko, kayo talaga nagkukunwari na sila ang tunay na may-ari at nakalimutan na sino ang tunay na may-ari. Noon, ikaw ay isang lalaking pinakasalan para sa pera ng pamilya Kiao. Kasama ang ibang babae, pinatay mo ang mama ko para kunin ang mga ari-arian niya. Bakit ngayon lahat ng bagay ay naging sayo? Nanay, tatay, ano bang nangyari? Siyempre, yung paborito mong ate. Ngayon, malakas na siya. Bumalik para agawan tayo ng bahay. Ate tayo ay magkakamag-anak tayo. Kailangan ba talaga? Gawin mo itong ganito? Hindi, hindi, hindi. Hindi lang ang bahay. Lahat ng bagay ng nanay ko dapat ibalik ninyo sa akin. Kasama ang mga ari-arian niya, ang bahay niya. At ang buong kumpanya niya. Walang utang na loob. Mayroon pa ba? Ako bilang tatay sa paningin mo. Noong tinatawag kita ng tatay, pero kapag hindi ko kinikilala ka, wala kang karapatan, kahit magsuklay ng sapatos ko. Ikaw. Binibigyan ko lang kayo ng 3 araw. Wag na wag akong makikita ulit. Kung hindi, mayroon pa ako ng lakas at paraan. Ikaw. Walang hiya. Lauhi. Tatay, Ano ba talaga ang nangyari ngayon? gusto kong makita ni Jingchen ang pakikipagtagpo niya kay Yi Huaiji. Pero nagalit siya. Ang tanga-tanga mo. Hindi ba pwedeng maging malinis? Ay, mag-isip muna tayo ng paraan. Kapag talagang pinalayas tayo, ano ang gagawin natin? Sa Ihuaizi. Wala tayong pagkakataon. Sisi, sa pagkakataon na ito. Kailangan talaga si Jingchen. Kailangan mong magsumikap. Ngayon ka lang umuwi. Tungkol sa nangyari ngayon, wala ka bang sasabihin sa akin? Ano pa bang sasabihin? Sinabi na sa akin ni Shishi kanina.
Lumabas siya para magtaksil. Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Para lang ba makasama ang lalaking yon? Fu Jingqian, hindi ka ba nakakatawa? Nagpunta lang ako para magdiwang ng kaarawan ni Xiao Yu. Sa paningin mo, nagtaksil na ako? Eh ikaw, araw-araw kayong magkasama ni He Xiaoxi. Naglalambingan sa harap ko. Ano yon? Ikaw, huwag mong gamitin ang maruming isip mo para siraan kami. Malinis ang relasyon namin ni Sixi. Wala akong pakialam. Hindi ko na iniintindi. Maghihiwalay na rin naman tayo. Hoy, hindi ah. Kung guguluhin mo pa ako, bubunutin ko ang ulo mo. He Xiaoyan. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Huwag kang mag-asa na makakasama mo ang lalaking yon. Ang pamilya namin, sinumpa ng tadhana. Bakit ikaw pa ang napangasawa? Tisk, Hindi naman ako marunong magnegosyo. Paano ko maibabalik ang kumpanya ng nanay ni Xiao Xiaoyan? Paano ko ito haharapin? Kung hindi kaya ni Ginoong Yi na maging kaibigan lang? Huwag na lang tayong mag-usap? Paalam? Hey, medyo masyado ba akong naging masama sa kanya? Pero kasalanan niya? Nahulog ang loob niya sa matandang to. Kung hindi ako magiging masama, paano kung talagang gusto niyang maging kami? Ay, nakakainis talaga. Handa na ang kasunduan sa paghihiwalay ayon sa gusto mo. Kunin mo bukas. Hindi mo naman kailangang personal na asikasuhin to. Para tuloy ang mga sinabi ko kanina. Parang napakasama ko. Wala ba ang abogado ngayon? Siya. May mga bagay siyang dapat asikasuhin ngayon. Oh, pinapabigay niya ito sa iyo. Hindi siya mababang karote sa diborsyo. Pero ako, kaya ko. Ikaw, Jiaoyan, kahit na magkaibigan tayo, kung kailangan mo ako, nandito lang ako palagi. hindi naman talaga ako sinadya na magsalita ng ganoon kabigat noong araw na iyon. Naisip ko lang, hindi tayo bagay. Mas mabuti pa na magkaibigan na lang tayo. Sige, ikaw ang masusunod. Mabuti naman at ganoon ang iniisip mo. Sige. Hahanapin ko na si Fu Jingqian para pirmahan. Boss Fu, si Yi Huaizi kasi nitong mga nakaraang araw, patuloy kaming pinipilit. Kung magpapatuloy ito, ang cash flow natin ay masisira. Natatakot ako. Yi Huaizi, ikaw talaga. Para kay He Xiaoyan, hanggang sa puntong ito ka pa. Makipag-ugnayan muna tayo kina Boss Liu at Boss Zhang. Kapag dumating na ang susunod na pondo, hindi na siya makakagalaw. Siya. Boss Fu, kasama ni Yi Huaizi ang misis nitong mga nakaraang araw. Baka naman ang misis. Imposible. Mahal na mahal ako ni He Xiaoyan sa loob ng mahigit 10 taon. Paano siya biglang magbabago ng puso? Kapag napagod na siya sa kanyang pag-aalma, babalik din siya at hihingi ng tawad sa akin. Tama ka. Magkasama kayo ng misis mula pagkabata at lagi siyang nakasentro sa iyo. Tiyak na hindi siya ang may kagagawan. Aalis na muna ako. Boss Fu, dumating na si Miss He. Xiaoyan, alam ko namang darating siya para humingi ng tawad. Anong ginagawa mo rito ulit? Kuya Jingqian, ako ang nagkamali noong huli. Kaya nga, sinadya kong pumunta para humingi ng tawad. Hindi ako ang dapat mong paghingi ng tawad. Ay, gusto ko ring maghingi ng tawad sa ate. Pero alam mo naman, hindi ako gusto ng ate. Kaya Kuya Jingqian, pwede mo ba akong tulungan sa ate? Sabihin mo na okay ako. Okay lang na may pag-iisip kang ganito. Huwag mo na siyang laging kontrahin. Hindi na, sigurado. Kuya Jingqian, subukan mo. Sinasabaw ko ito para sa'yo. Subukan mo kung gusto mo.
Exishi, siguraduhin mong makukuha mo ang pagkakataon. Kapag kayo ni Fu Jingchen ay nag-asawa, hindi siya mag-aasawa sa'yo, sigurado. Kuya Jingchen, ano ang lasa? Ay, ginawa ko lahat ito para sa'yo. Uminom ka pa. Ito ang kumpanya ni Fu Jingchen? Chaoyan, huwag kang mag-alala. Malapit na silang magbangkarote. Ang mga taong nagkasala sa'yo, siguradong paparusahan ko. Kumusta? Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Fu Jingchen. May appointment ba? Wala. Pasensya. Kailangan naming magtanong. Ano ang pangalan mo? Hey Chaoyan, Sige, sandali lang. Kumusta? Asistante Fan. May tao sa reception na ang pangalan ay He Chaoyan. Hinahanap si President Fu. He Chaoyan, siya ang asawa ng presidente. Pasok mo siya agad. Sige. Pasensya. Hindi ko alam na ikaw ang asawa ng presidente. Sumunod ka sa akin. okay lang. Ako na. Aray. Ano ba nangyayari sa akin? Kuya Jingchen, masyado ka bang napapagod sa trabaho nitong mga nakaraang araw? Kaya hindi ka maganda ang pakiramdam? Kung gusto mo, isasandal kita sa sofa para makapagpahinga ka sandali. Wag na. Samahan na kita. Zhao yan. Miss na miss kita. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yung maliit na yon? Kuya Jingchen, ako ito. Kung ganyan ka na nahihirapan, kung gusto mo, tutulungan kita. Zhao yan. Kuya Jingchen, tayo ang talagang bagay. Pangako ko, pagbibigyan kita ng husto. Hijao yan. Hindi mo talaga ako kayang talunin. Lahat ng ito ay sa akin. Ma'am, bakit po kayo nandito? Nandito rin po ngayon ang pangalawang anak. Hijaoshi, anong ginagawa niya rito? Ipapaalam ko na po agad. Wag na. Ako na mismo ang pupunta para tingnan. Siya pala ang asawa ng presidente. Sino yung pumasok kanina? Pangalawang anak ng pamilyang He, kapatid ng asawa ng presidente. Lihim na pumunta ang hipag para hanapin ang bayaw. Baka naman gustong akitin ang presidente. Hala, tara na, dali, puntahan natin. Oo nga, tara na. Bilis, bilis. Kuya Jingchen, ang sama mo naman. Ang linis-linis mo naman pala, hanggang sa kama na ang kalinisan mo. Hijao yan, anong ginagawa mo rito? Zhao yan, pakinggan mo muna ako. Jingchen Gege, anong ine-explain mo pa sa kanya? Maghihiwalay na rin naman kayo. Umalis ka, Aray. Zhao yan, nilaso niya ako. Wala akong pakialam. Wala rin naman akong paki. Pero itong ebidensya ko, totoo at konkreto, ang nakalagay. Itong kasunduan sa paghihiwalay, mukhang kailangang baguhin ulit. Sige, ituloy nyo. Pumunta ka sa akin para pirmahan ito. Zhao yan, huwag kang umalis. Kaya pala nandito ang misis ng presidente para silipin ng asawa. Mabait at desente ang itsura ng presidente palagi. Akala mo ba? Nakikiapid pala sa hipag niya. Manggugulo sa pagsasama ng kapatid niya, nagiging kabit. Napakawalang hiya. Hoy, hindi tama yan. Gusto niyo pa bang magtrabaho? Sige, magtrabaho na kayo. Jingchen Gege, ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Tinalikuran ka na ng ate ko matagal na. Aray! Izauxi. Naglakas loob kang magtangka sa akin? Pakikinggan mo, si Zhao yan lang ang mahal ko. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Jingchen Gege. Nasa akin ka na rin naman. Hihiwalayan ka na ni Hijao yan. Ngayon, wala kang ibang pagpipilian, kundi pakasalan ako. Lumayas ka. Makinig ka. Kapag muling nagpakita ka sa harap ko,
Papatayin talaga kita. Jing Shengege. Ngayon, ikaw at ako, magkasama na tayong nakatali. Tanggapin mo na ang katotohanan. Yi Huaiji, nakuha ko na ang ebidensya na nangangaliwa si Fu Jingchen. Nabago ko na ang kasunduan sa paghihiwalay. Tungkol naman sa video na ito, hindi ko hahayaang si Fu Jingshen ay magkaroon pa ng pagkakataong makabangon. Pagkatapos ng paghihiwalay ninyo, pababagsakin ko ang Fu Corporation para hindi ka na mabaon sa utang. Ang ganda! Basta mawalan siya ng dangal at mawasak ang buhay niya, maging walang matitirhan, gagawin ko ang lahat. Sa ganitong paraan, magagantihan na natin si Xiao Chaoyan. Chow Yan. Dati, mahal na mahal mo si Fu Jingshen. Ngayon, ginaganito ka niya. Hindi ka ba nalulungkot kahit kaunti? Ang He Chaoyan na minahal siya ng lubos ay pinatay na niya. Ngayon, naghihiganti lang ako para sa kanya. Hayan, wag na nating pag-usapan ito. Gusto kitang hingan ng pabor. Nanay, huwag kang mag-alala. Si He Chaoyan, nakita mismo na magkasama kami ni Fu Jingshen. Sa pagkakataong ito, siguradong maghihiwalay na sila. Talagang magaling ang anak kong babae. Gumawa ng ganitong bagay, hindi man lang nahiya. Ang sabi ng walang hiya kong anak na babae, tapos na ang 3 araw na palugit, dapat ninyo nang isipin ng paraan. Tatay, malapit na akong ikasal kay Fu Jingshen. Kapag nakuha na natin ang pamilya Fu na parang puno ng pera, ano pa ang katatakutan mo? Seryoso ka ba? Tatlong araw na ang nakalipas. Hindi pa kayo naghanda para umalis? Walang utang na loob na anak. Gusto mo bang palabas ako? Malinaw na ang sinabi ko noong huli. Sa mukha nito, hindi pa kayo gumalaw. Ayos lang. May mga tao akong ipapadala para tulungan kayo. Tigilan. He Chaoyan, huwag mong isipin na kapag pinalayas mo kami, wala akong magagawa sa iyo. Malapit na ako makasal sa Fu Jingchen. Pagkatapos, lahat ay magiging akin. Sana'y magtagumpay ka. Ano ba? Bakit hindi maayos ang trabaho ninyo? Ang pinakamahalagang bagay na dapat itapon. Bakit hindi pa napalabas? Oy, He Chaoyan, maghanda kang maiwan. Hindi kita bibigyan ng magandang buhay. Chaoyan, ang mga bagay na para sa iyo, naibalik ko na. Huwag kang mag-alala sa kumpanya. Sa mga susunod na araw, maghahanap ako para sa iyo ng profesional na manager para mag-manage. Kailangan mo lang sa background, tingnan ang kita. Maraming salamat. Kamakailan, ang presidente ng Fu Group. Ng asawa ang kabit ay ang pangalawang anak ng pamilyang He Chaoxi. Balita, ang ina ni He Chaoxi ay dating kabit din. Galit. Presidente Fu, Bakit sa ganitong kahabang panahon hindi pa napababa ang trending? Presidente Fu. may tao sa likod na nagpapalakas. Hindi agad mababa. At ang stock price ng kumpanya ay bumagsak. 100 bilyon na wala sa halaga sa isang gabi. Ngayon lahat ng mga direktor naghihintay ng paliwanag mo. Noong sa akin kinukuha ang dividend, hindi sila ganito masigasi. Isa pa, ito ang ipinadala ng misis para sa iyo, para lang mag-sign. Chaoyan, alam kong nasa bahay ka. Buksan mo ang pinto, Chaoyan. Anong kailangan mo? Nakapirma na ang kasulatan ng diborsiyo. Chaoyan, pwede ba tayong mag-usap? Maliban sa diborsiyo, wala na tayong pag-uusapan. Chaoyan, aksidente lang talaga yon. Nilason ako ni He Chaoxi. Kaya ko nagawa yung mga bagay na yon. Ikaw pa rin ang mahal ko. Paano mo nasabi ang mga salitang yan ng walang hiya? Hindi ka ba nababahala sa konsensya mo? Alam kong mali ako sa pagkakataong ito. Pero ikaw naman, kay Yi Huaizi, hindi rin naman malinis ang relasyon nyo. Huwag na lang nating pagtalunan ito. Sinisiguro ko sa'yo, ikaw na lang ang mamahalin ko. Ganyang klaseng hayop ka. Bulag si He Chaoyan nang nagustuhan ka niya. Pirmahan mo na agad ang kasulatan ng diborsyo. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Chaoyan. Chaoyan, ako. Pumirma ka.
Xiao Yan. Ako. Haze. Aray. Aray. Xiao Yan. Hindi kita pakakawalan. Anong nangyayari? Mahal na mahal mo ako noon. Paano mo ako kayang iwan? Mula ngayon, wala nang koneksyon si Hichao Yan sa'yo kahit katiting. Kung muling mangulit ka, hindi kita patatawarin. Umalis ka! Xiao Yan. Ikaw ang nanlinlang kay Xiao Yan para makipag-divorce sa akin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ang mga karumal-dumal mong ginawa, kailangan pa bang ipaalala sa iyo? Dahil sa isang babaeng manloloko, paulit-ulit mong inapi ang sarili mong asawa. Hindi ba dapat makipag-divorce sa iyo, si Xiao Yan? Kahit sino, pwedeng gawin iyon. Pero hindi si Xiao Yan. Sinasamantala mo lang ang sitwasyon. Mahal na mahal ako ni Xiao Yan. Kapag humupa na ang galit niya, tiyak na patatawarin niya ako. Xiao Yan. Hindi kita susukuan. Napirmahan na ang divorce agreement. Pirmado na. Mula ngayon, malaya ka na. Anong nangyari? Malungkot ka? Hindi naman. Naaawa lang ako para sa maliit na Xiao Yan. Huwag mong isipin ng ganoon. Sa totoo lang, ang pagdi-divorce mo parang paghinto sa pagkalugi. Makakapagsimula ka na ng bagong buhay. Xiao Yan. Mula nang matapos ang huling birthday, laging namimiss ka ni Xiao Yu. Pero natatakot siyang nagagalit ka pa rin, kaya hindi siya makapagparamdam. Kaya gusto ko sanang itanong, kung libre ka ba sa weekend? Kung oo, maaari tayong magkasama na maglibot kasama si Xiao Yu. Siyempre, kung hindi ka naman libre, ayos lang din. Libre ako. Bakit hindi ako magiging libre? Namiss ko rin naman si Xiao Yu. Tita, alam kong mali ang ginagawa ko. Pero, totoong-totoo ang pagmamahal ko kay Kuya Jingchen. Nakita ng lahat ang nangyari. Hindi ko na alam kung paano ako haharap sa mga tao. Anak, kawawa ka naman. Yung babaeng si Hichao Yan, matagal ko nang gustong ipakasal si Jingchen sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ngayon, kahit anong mangyari, papakasal ko si Jingchen sa'yo at agad-agad kayong ikakasal. Pero paano kung ayaw ni Kuya Jingchen? Anong gagawin natin? Hindi siya maglalakas loob. Nandito ako para sa'yo. Kailangan niyang pakasalan ka. Tita, ang bait-bait mo sa akin. Mula ngayon, ituturing kitang tunay na ina at aalagaan. Mabuti, mabuti. Tita, saglit lang, may tatawag. Shikshi, nabangkarote ang pamilya Fu. Ano? Nabangkarote? Oo, kumakalat na ang balita. Anong gagawin natin? Nabangkarote. Paano nangyari yun? Siksi, anong nangyari? Anong bangkarote? Siyempre, ang pamilya nyo ang nabangkarote. Hoy, Shishi, dapat may malaking pagkakamali. Malapit nang umuwi si Jingchen. Maghintay ka muna. Isang dukha na siyang bangkarote. Bakit ko siya hihintayin? Shishi, Huwag kang aalis? hindi ba't sinabi mo na mahal mo si Jingchen? Wala na siyang kahit ano ngayon. Sinong nagmamahal sa kanya? Matandang to. Bitawan mo ako. Bitawan. Aray? Aray. Matandang to. Ikaw ang humila sa akin. Wala akong kinalaman dyan. Yingkan. Inay. Inay, anong nangyari sa'yo? Dadaling kita sa ospital. Inay, gising ka na. May nararamdaman ka pa bang hindi maganda? Sino ba talaga ang gumawa nito? Kawawa naman ang pamilya natin. Jingchen, pasensya na sa'yo, inay. Hindi ko dapat pinapasok si Chaoxi na nasira ang kapalaran mo sa pag-aasawa.
Yingxian, noong una, inalagaan tayong lahat ni Chaoyan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ng maayos at mabuti. Kasalanan ko, nabalewala ang isip ko. Ngayon, napalayas ko siya. Inay. Hiwalay na kami. Ni Chao yan. Pero, inay, huwag kang mag-alala. Tiyak na mahal pa rin ako ni Chao yan. Kapag nawala na ang galit niya, tiyak na ibabalik ko siya. Siya, kailangan mong ibalik siya. Fairy sister? Hindi mo na ba talagang kakausapin si Xiaoyu? Hulaan mo kung sino ako. Tita Xiaonuan, huwag kang magulo. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Paano mapapatawad ako ni Fairy sister? Sabi ni Fairy Sister. Kapag hinahalikan mo siya, patatawarin ka niya. Fairy sister, dumating ka na! Fairy sister, miss na miss kita, Xiaoyu. Miss na miss din kita. Hindi ba't dumalaw na ako sa'yo? Kaya hindi ka nagalit. Hindi nagalit. Paano ako magagalit sa'yo? Ang saya-saya! Pwede ba kayong lumabas kasama ko ngayon? Ikaw at si Uncle? Siyempre pwede. Wala naman akong gagawin ngayon. Sige, magmamaneho na ako. Ang saya-saya! Anak, alin ang gusto mo? Ito ang gusto ko. Magkano? Fairy ate, yung huling lipad mo mas mataas pa sa lobo. Wait! Marunong ka palang lumipad? Kaya kong lumipad at lumusot sa lupa. Walang imposible sa akin. Gusto mo bang subukan? Hindi na. Mahal ko ang buhay ko. Ako gusto ko. Gusto mo? Ala, lipad tayo. Hulihin mo yon. Hulihin mo yon. Ulit, ulit, ulit. Okay lang yan. Ay, anong gagawin mo? Kapag nasira mo yan, kailangan mong bayaran yan, ha? Sige. Nahuli ko na! Ang galing mo, ate! Eto, Tara na. Tirahin mo to! Bilis! Okay lang yan. Subukan ulit natin. Aray, siya. Umupo muna kayo dito at magpahinga. Bibili ako ng tubig para sa iyo. Gusto ko ng ice cream. Si, kain. kamusta? Masaya ka ba ngayon? Masaya! Fairy ate, galit ka pa ba kay tito? Hindi naman ako galit kay Tito. Bakit mo nasabi yan? Kasi noong huli kayong nag-away, mukhang malungkot si tito. Sa totoo lang, kawawa rin si tito. Nung napakabata pa ako, pinatay na ng masasamang tao ang nanay at tatay ko. Pinagbayaran sila ni tito, tapos siya na lang ang nagpalaki sa akin. Diwata, gustong-gusto ka talaga ni tito. Nang gabing iyon, nagdalamhati siya ng buong gabi. Diwata, bakit ayaw mo kay tito? Xiaoyu, ako. Sa totoo lang? Diyosa ako. Hindi pwedeng magkaroon ng relasyon ang isang Diyosa. Kaya hindi kami pwedeng magkatuluyan ni Tito. Kapag pwede ka nang magmahal, pwedeng si tito muna ang piliin mo? Si, Pinky promise? Pinky a promise. Anong pinag-uusapan ninyo? Hindi ko sasabihin. Ito ay sikreto naming dalawa ni Diwata. Ngayong araw, maraming salamat talaga sa pagpapasyal kay Xiaoyu. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganito kasaya. Walang anuman. Marami na rin kayong natulong sa akin. Dapat lang,
Bakit? He Xiaoyan, bakit sa huli? Wala akong nakuha. At ikaw, ang saya-saya mo? Mamatay ka na. Mag-ingat. Bobo ka ba? Sino ang nag-utos sa'yo para iligtas ako? Ah! Kamusta ang tito? Kamusta ka? May problema ba? Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Hindi ko talaga kailangan ng tulong mo. Akala ko ang kotse ay malapit na mabangga sa'yo. Wala akong problema. Huwag kang mag-alala. Sina? Sina? Dadala kita sa ospital. Buti na lang hindi malaki ang problema. Mag-ingat sa mga susunod na araw. Huwag lang malagyan ng tubig. Salamat. Masakit ba para sa tito? Hihihipan ko. Huwag kang maging padaskol-daskol sa susunod. Hindi kayo katulad ko. Hindi ako masasaktan. Kung may ganitong sitwasyon ulit sa susunod, gagawin ko pa rin ito. Ayokong masaktan ka. Matigas ang ulo mo. Dagdag problema lang ako sa'yo. Sa susunod, ibang paraan ang gagamitin ko para protektahan ka. Sikapin kong hindi maging problema sa'yo. Matanda na ako sa mundong ito. Kailangan ko pa ng proteksyon mo? Ako ang nagproprotekta sa iba. Kung gusto mo, maari rin akong protektahan ka palagi. Hindi ko kailangan. Magpahinga ka na. Ang taong nagmamaneho para mabangga ka, mabilis kong mahahanap. Huwag kang mag-alala. Hindi na kailangang hanapin. Hichaoxi. Kung siya ay ganito katigas ang ulo, hindi na ako ang may kasalanan. Xiaoyan. Xiaoyan. Ikaw nga talaga. Paano mo nalaman na aksidente at na-ospital si nanay? Ha? Ikaw ba ay patuloy na? Nag-aabang ka pa rin ng balita tungkol sa amin? Alam kong mahal mo pa rin ako. Yung. Huwag ka nang magalit, magbati na tayo. Ha? Anong kinalaman ko kung maospital man ang nanay mo? Wala akong pakialam. Nakakainis talaga. Oy. Xiaoyan, alam kong matigas lang ang ulo mo. Kung hindi, hindi ka naman pupunta rito. Hindi ba? Anong kinalaman mo? Umalis ka. Ha? Huwag mo akong gambalain. Xiaoyan. Xiaoyan. Hoy, kaanak ka ba ni Wu Shufang? Halika't pumirma ka na. Sige, pipirma ako agad. Xiaoyan. Pipilitin kitang patawarin ako. Siksi. Anong nangyari ngayon? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ko ulit napapatay ang malandi na si He Jiaoyan. Bakit siya lang ang masaya at malaya? Pero naghahanap na si Fu Jingchen sa iyo. Ngayon, malamang ang malandi ay nagpapahanap din sa iyo. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Anong gagawin natin ngayon? Wala naman tayong pera. Hindi naman siguro maghihintay lang tayo na hulihin tayo? Siyempre hindi. Sa sitwasyon natin ngayon, kailangan nating mag-ipon para sa sarili natin. Si. Hoy! Nasaan si tatay? Ay naku, yung matandang yun. Walang swerte sa buhay, pero ang daming sakit. Hindi siya sanay dito, kaya palagi siyang may sakit. Mukhang mamamatay na. Hayaan mo na siya. Nakit, mas mabuti pang wala siyang pabigat. Magpahinga ka ng mabuti. Uuwi na muna ako. Ay. Oh. Ang gabi na sa labas. Mas mabuti pa. Manatili ka na lang dito. Ah, Oh, hindi. Ang ibig kong sabihin, papayagan ko si Jiang Ma. Maghahanda ng isa pang kwarto para sa'yo. Doon ka matutulog. hindi na kailangan. Magpahinga ka ng mabuti. Ate Diwata, pwede bang matulog ka kasama ko ngayong gabi? Kukwentuhan kita ngayong gabi. Ate Diwata, matanda ka na. Hindi na kailangan makinig ng kwento. Nasugatan ng tito ko. Paano kung kailangan ng mag-aalaga? Maraming katulong sa bahay. Saan ako kailangan mag-alaga? Ayun ang tito ko na may mag-alaga sa kanya. Ate Diwata, manatili ka na lang dito. Ikaw, batang makulit. Ikaw lang ang matalino. Aray. Kung gayon,
Matutulog ako kasama ni Xiaoyu ngayong gabi. Kung may kailangan ka, tandaan mong tawagin ako. Si, Prinsesa Sofia at Jack. Sa wakas, natalo nila ang masamang halimaw na ibalik nila ang buong bansa sa dating katahimikan. Ang dalawa ay masayang nagsama. Ate Diwata, bakit si Prinsesa Sofia at Jack natalo ang halimaw? Pwede na silang magsama? Ikaw at ang tito ko, hindi ba pwede kung natalo ninyo ang masasamang tao? Ako, Ang ibang bata ay may nanay at tatay. Gusto ko rin kayong dalawa, maging nanay at tatay ko. bakit hindi ka pwede magsama sa kanya? Miss He, kung sasaktan mo siya ng ganito, maaaring, ayos ka lang ba? Ang guwapo ng binata. Gusto mo bang mag-double cultivation kasama ko? Kaibigan, pwede ring tulad ng kanina. Halik, ganoon ba? Kung hindi mo kaya, Mr. Yi. Kung kaibigan lang. Huwag na tayong mag-usap. Paalam. Ingat, Sa ganitong pagtingin, maganda talaga ang itsura ni Yi Huaiji. Talagang tatanggihan ko siya. Hindi kami magkamag-anak. Sa panahong ito, napakarami na ng ginawa niya para sa akin. Napaka-unfair naman para sa kanya. Pero ako, Jiao Yan. ah, Kamusta ang pahinga mo kagabi? Xiaoyu, nagulo ba siya sa'yo kagabi? okay, mabuti. Maayos si Xiaoyu. Ayos lang. Pwede kang magtagal dito ng ilang araw. Hindi na uuwi ako sandali para magpalit ng damit. May gagawin pa ako. Dahil sa Hijao Shiba, ang mga tao ko ay hinahanap na siya. Sa mga araw na ito, mag-ingat ka pa rin. Natatakot ako baka muling saktan ka niya. Sana nga puntahan niya ako. Jiao Yan, nakauwi ka. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Nag-intay ako sa'yo buong gabi. Fujing Chen, nagbabala ako sa'yo ba? Kapag muling nagpakita ka sa harap ko, papatayin kita. Jiao Yan, alam kong galit ka pa sa akin. Pero noon si Hijao Si ang naglinlang sa akin. Kaya ako nagkamali. Pero ako para sa ikabubuti mo lang, magtiwala ka sa akin. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon ipinapangako ko. Hindi na ako muling makikipag-ugnayan kahit kaunti sa Hijao Si. Sumama ka sa'yo sa bahay. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na kasalanan lang ni He Jiaoxi? Fujing Chen, ang mga ginawa mo sa He Jiao Yan mas malala ng libu-libong beses kaysa sa kanya. Ikaw ang pumatay sa He Jiao Yan. Hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin ba ang iba? Ikaw ang pumatay sa He Jiao Yan. Kung nakalimutan mo, ipapaalala ko sa'yo. Mahina ang katawan ni Shixi. Itinulak mo pa siya sa tubig. Gusto mo ba siyang patayin? Jiao Yan. Shixi ay kapatid mo sa dugo. Naghanap ka pa ng tao para sirain siya. Bakit ka nagiging ganito kasama? Hindi pwede. Wala akong kasalanan. Hindi ba't gusto mong malaman? Bakit simula noong araw bigla akong nagbago? Dahil hindi ako ang tunay na He Jiao Yan. Ang tunay na He Jiao Yan ay pinatay ninyo ng buhay nung gabing iyon. Hindi pwede. Mahal ko siya. Lahat ng ginawa ko para sa ikabubuti niya. Paano ko siya mapapatay? Nagsisinungaling ka. Sa buhay ko, bulag ako at walang puso. Kung may susunod na buhay, paparusahan ko kayong lahat dito. Hindi pwede. Hindi ako ang pumatay sa Jiao Yan. Hindi ako ang pumatay sa Jiao Yan. Hindi.
Pinaghahanap ninyo ako sa buong mundo. Hindi ninyo inaasahan na dito ako magtatago. He Xiaoyan, putang ina mo, maglalaban ka pa sa akin. Sa huli, nasa kamay ko pa rin. Ngayon, sasamahan kita maglaro ng husto. Nanay, tagumpay na. Dadalhin ko na ang putang inang ito. Oy! Sino ang nag-utos na itali ninyo ako at dalhin dito? He Xiaoyan, nagkita na naman tayo. Ang tagal na nating hindi nagkita. Bakit ka makailan? Naging ganyan ka kapangit ang itsura. Tumahimik ka putang ina mo. Kung hindi dahil sa'yo asawa, nasana ako ni Fu Jingchen. Meron na sana ako ng lahat. Hindi tulad ngayon na parang daga, na nagtatago-tago. Ay, oo nga, sayang naman talaga. Pero ngayon, pwede ka pa ring maging asawa ni Fu Jingchen. Ay, nakalimutan ko. Na-bankrupt na si Fu Jingchen. Pinagtangkaan mo, ang matandang babaeng iyon. Muntik mo nang makuha ang buhay niya. Ngayon, ire-report ka niya sa pulis. Tumahimik ka, putang ina mo. Alright, sinasabi ko lang ang totoo. Hindi mo naman kailangang masyadong naaapektuhan. O kaya naman dahil sa dami ng pinaghirapan mo, kaya parang walang nangyari. Walang nangyari ba? Malalaman mo rin mamaya. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, papatayin kita rito. Nakakaloka talaga. Pero, teka, may itatanong ako sa inyo. Noon, si He Xiaoyan ay laging nagpapasensya sa inyo. Hanggang sa pinatira pa kayo sa bahay ng nanay niya. Ang lahat ng pangangailangan ninyo, galing sa pera ng nanay niya. Bakit kailangan niyo pa siyang itulak sa dakong kamatayan? Bakit? Dahil pareho tayong anak ni Papa. Ikaw, lumaki kang mayaman at komportable. Ako naman, tinawag na batang kalye. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Ako, kasama si nanay, nagtiis ng gutom at ginaw. Tanong mo, kung bakit? Nanay mo, kabit! Sinira niya ang pamilya ng iba. Siyempre, sa iyo babaling ang sisi. Ikaw. Sixi, huwag mo nang patulan. Ang importante, matapos ang trabaho. Kapag nakuha ko na ang pera. Saka kita aayusin. Yi Huaiji. Nasa akin ngayon si He Xiaoyan. Kung gusto mong mabuhay siya, dalhin mo ang 5 milyong piso dito at ayusin mo ang pag-alis namin sa bansa. Kung hindi, handa ka ng ilibing si He Xiaoyan. Pumapayag ako. Pero kung may kahit konting sugat si Xiaoyan, gagawin kitang pira-piraso. Pumunta ka na roon ngayon. Huwag mong hayaan na saktan nila si Xiaoyan. Wala pang nakakagawa sa harapan ko ng kalokohan. He Xiaoyan, putang ina mo, ano ba talaga ang kaya mo? Isa, Yi Huaiji. Isa, Fu Jingchen. Parang mga asong nagliligaw sa'yo. Siyempre dahil ako ay kaakit-akit. Putang ina mo. Oy, Sixi, ano ba ginagawa mo? ano ba ginawa mo sa akin? Hindi ko alam. Ano ba sinasabi mo? Arg. Nabaliw ka ba? Mama, hindi ko ring alam. Ang kamay ko ay kontrolado. Ah! Putang ina mo. Ano ba talaga ginawa mo sa amin? Kayong dalawa, nababaliw dito. Paano ko malalaman? He Xiaoyan, huwag mong isipin na pag dinala ni Yi Huaiji ang pera, ay palalampasin kita. Sasabihin ko sa'yo, pag nakuha ko ang pera, susunugin ko ang lugar na ito. Ngayon, dapat kang mamatay. He Xiaoyan, ngayong araw, maghanda kang mamatay. He Xiaoxi o He Xiaoxi, ang taong tulad mo. Hindi dapat nabuhay ng mahabang panahon. Wala kang karapang humusga sa akin. Ah. Ikaw, paano mo nagawa iyon? Halimaw ka. Halimaw. Paano ako naging halimaw? Ako si He Xiaoyan.
Narito ako para maghiganti sa inyo. Naalala mo pa ba? Noong mga panahong iyon, kayong mag-ina ay ganito ang pagpindot sa ulo ni Xiao Jiaoyan sa tubig? Taglamig iyon. Ang yelong namuo. Nakagasgas sa kanyang mukha. Napakasama mo, dapat noon pa kita pinatay. Sayang naman. Buhay pa ako. Ngayon, kayo ang dapat mamatay. At ikaw, Hijiaoxi? Paulit-ulit na binigyan ka ni Xiao Jiaoyan ng pagkakataon, ngunit ikaw ay umupa ng mga bodyguard para patayin siya. Noon, naisip mo ba ang araw na ito? Pinagsisisihan ko lang na hindi kita pinatay. Jiaoyan, kung patayin mo kami ngayon, ang huling kalahati ng buhay mo ay sa bilangguan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papatayin. Sa halip, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng inyong buhay. Ginoong Yi, nandito si Miss He. Ciao Yan, kumusta? May nasaktan ka ba? Natakot ako ng sobra. Pasensya na, nahuli ako. Ako, okay lang ako. Oo, hindi alam ng dalawa bakit sila nabaliw at sinaktan pa ang dalawang ito. Hinimatay. Buti na lang okay ka. Ako nang bahala sa kanila. Oo, Ay, huwag hawakan. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Chaoxi. Ako. Alam kong mali ako. Mali ako. Hichaoxi. Tapat kitang trinato. Wala tayong away o galit. Bakit mo ako gustong saktan? Bakit? Ang lamig sa ibaba. Hichaoxi. Samahan mo ako. Pumunta ka sa impyerno. Mali ako. Huwag mo akong patayin. Zhao Yan. Maaga kang umuwi at magpahinga. Salamat ngayon. Maaga kang umuwi. Zhao Yan. Hindi ka na yung dating Hijiao Yan, di ba? Anong sinasabi mo? Yung dating Hijiao Yan ay duwag at mahina ang loob. Bulag na naniniwala at umiibig kay Fu Jingchen. Kaya, hindi ka siya, di ba? Baka naman kasi napilitan lang ako. Ayoko nang magtiis. Hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay, gusto ko ang iyong pagkatao ngayon. Alam ko, ayaw mong magkaroon ako ng damdamin na higit pa sa pagkakaibigan para sa'yo. Gusto ko ring maging kaibigan mo. Pero hindi ko pala kaya. Gusto kita. Mahal kita. Kaya, Jiaoyan. Gusto kong samahan ka habang buhay. At hindi kita kailanman ipagkakanulo. Kung mayroon man akong ginagawa na hindi maganda, sabihin mo sa akin, mababago ko, hanggang sa masiyahan ka. Kaya, maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Zhao Yan. Alam kong baka hindi mo matanggap ngayon, pero handa akong maghintay. Kung sakaling balang araw, gusto mo nang magkaroon ng relasyon o kaya gusto mo nang magpakasal? Maaari bang isipin mo muna ako? Aray, nakakainis. Ako, ang dakilang ninuno ng Qingshan sect na nabuhay ng mahigit 300 taon ay nagkaroon ng damdamin para sa isang batang lalaki. Bukas, papatayin ko siya para walang makakaabala sa aking puso. Ate Diwata, tulungan mo ang tiyuhin ko. Ang tiyuhin ko ay may nangyari. Ano? Ang mga taong pumatay sa mama at papa ko noon ay hinaharap ngayon ang tito ko. Muntik na mamatay ang tito ko. Dali, tulungan mo ang tito ko. Pupunta ako ngayon.
YZ. Anong nangyari sa'yo? Nalutas ko na lahat. Huwag kang mag-alala. Grabe ang sugat mo, pero sinasabi mong okay lang? Tara, dalhin kita sa ospital. Nakapajama ka pa lang? Nag-aalala ka pa rin sa akin? Di ba? Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa ng ganyan, iiwan kita dito. Gusto mo? Jiao yan. Sa totoo lang, Kung tititigan mo pa ako, bubunutin ko yan. Jiao yan. Gusto mo rin ako, di ba? Isara mo ang bibig mo. Noong gabing yon, nakasuot lang ng pajama, tumakbo ka palabas. Nag-aalala ka pa rin sa akin. Ikaw, Jiao yan. Samahan mo ako. Ang buhay ng tao ay talagang napakaikli. Ayokong magsayang pa ng oras. paano kung mas mahaba ang buhay ko kaysa sayo? Paano kung pagkalipas ng 100 taon, ganito pa rin ang itsura ko? Gagamitin ko ang maikling buhay ko para protektahan ka. Mga salitang pampalamuti. Ikaw, pumayag ka? Jiao yan. Gagamitin ko ang buhay ko para patunayan yan. Mahal kita. Nakalabas na sa ospital. Kung magkasakit ka ulit at pumasok sa ospital, huwag mong asahan na aalagaan kita. Jiao yan, Jiao yan. Jiao yan. Huwag mo akong suntukin, huwag mo akong suntukin. Asawa ko si Chao Yan. Asawa ko si Chao Yan. Ako ang pinakamamahal ni Chao Yan. Ako ang pumatay kay Chao Yan. Hindi ko siya pinatay. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanyang kabutihan. Chao Yan. Chao Yan. Umuwi ka na sa akin. Magbalikan na tayo, Chao Yan. Nababaliw na siya. Parang ganun nga. Bahala na. Sarili niyang kasalanan yan. Tama ka. Tara na. Tita, may sikreto ako. Anong sikreto? Sabihin mo sa akin. Hoy, may tinatago ka ba? Na hindi mo dapat itinatago sa akin? Tito, Ate Diwata, nagsinungaling lang siya kanina. Nag-aalala talaga siya nang nasugatan ka. Nung nasa operating room ka pa, tumutulo pa ang luha niya ng palihim. Talaga ba? Hay nako, tol. Sinong umiyak? Ikaw nga ang umiyak ng umiyak. Parang kuting na basang-basa. Ako pa nga ang nag-aliw sa'yo. Mahal ko kasi si Tito, kaya umiyak ako. Ate Diwata, hindi ka tapat. Oy, may umiyak daw. Dahil ba mahal mo ako? Hindi, wala. Sinong nagmamahal sa'yo? Huwag kang feeling. Ayos lang. Kahit hindi mo ako mahal, mahal pa rin kita. Ang babaw naman. Tito, ako rin. Tumabi ka! Mga matanda ang nag-uusap. Huwag kang makialam. Bas! Pero kahit ano pa man, ang nangyari ngayon, ayos na rin naman ang pagkakasolusyonan. Mula ngayon, hindi na mauulit ang mga ganyang pangyayari. Sana nga. Tara na, umuwi na tayo. Si. Chao Yan. Chao Yan.